O ka-coffee, nandito pa rin po tayo sa Senado, no, at binabantayan po natin itong impeachment trial ni Sara Duterte. Ito, matatawa ka ha. Actually, matatawa ka na maiinis ka dahil pinakita na naman ni Sara Duterte kung anong klaseng tao siya. Kakalabas lang po ng ruling ni Presiding Officer Cheese Escudero, ito po yung tinatawag nating sub-judice rule, na nagbabawal po sa mga miyembro ng trial, yung mga prosecution, yung mga miyembro ng defense, yung mga abogado nila, no? And definitely, si Sara Duterte, siya po ay respondent dito sa impeachment trial na ito. Kakalabas lang ng ruling na bawal kayo maglabas ng mga statement, magpa-interview patungkol dito sa merit ng kaso. Abay, sinuway agad ni Sara Duterte yan. Nag-post agad, naglabas agad ng statement. Diba? Pinapakita niya lang na matigas talaga ang ulo nito at wala talaga itong kinakatakutan. Na-interview natin dito si Congressman Zia Adjong at maganda po yung kanyang paliwanag sa usapin na ito. Maraming ata nakakarinig sa inyo yung mga bending the rules na statement ng Vice President Sara Duterte. Yun nga gusto natin sanang itanong din kung ano yung treatment ng impeachment court, no, pagdating doon dahil siya mismo ay respondent, no. Pangalawa, habang pinabasa itong bagong direktiba ng presiding officer ay lumabas na naman ng statement ang Vice Presidente na touching on the merits of the case, assailing the very integrity of the court. So ano yung magiging treatment itong ganitong klaseng statement ng Vice Presidente, no? Knowing that meron ng direktiba and strictly implementing this Rule 18. So kung if this will be universally applied, I think the Vice President also has to be told about this and to behave and act according to the new directive of the impeachment court, which is to strictly comply with the ruling with the rules with Rule 18. Pero sir, wala naman siyang kinakatakutan eh. Bakit kailangan niya mag-comply? Well, ito court, ano na ito? This is her trial. So dapat may mag-advise po sa kanya na dapat alam naman po natin medyo consistent siya sa hindi pag-follow and pagre-respeto ng mga batas. I mean, very evident 'yon, no? Joint circular, being a lawyer, inutusan niya si Gina Acosta, inutusan niya mga subordinates niya na gawin ang palabas, ipa-encash, i-transfer kay La Chica, Colonel La Chica. Yung si Ortonio naman, wala siyang kaalam-alam, basta lang na ano lang siya, kung sinabi ng Vice President, yun na yun. Hindi na niya kailangan pang suriin or i-assess or i-check yung lahat ng utilization, confidential reports, etc. Basta lang pirma sila ng pirma, basta utos ni Vice President na hindi naayon sa joint circular. Being a lawyer herself, she would probably know that, no? Consistent hanggang sa ngayon na merong mga rulings, hindi pa niya napafollow, no? Nababiolate pa niya. So, I think consistent yung Vice President, that's just her natural disposition na meron talaga siyang tendency not to follow orders or rules or to even to respect basic policies. Kung anong masasabi mo sa bagong pahayag ngayon ni Vice President Sara Duterte ngayong araw lang na ang mga ebidensya na inilalabas ng prosecutor at mga House member ng Kongreso ay mga drama lang daw at kwento lang daw. Yung kwenta nila sa kwento nila sa liquidation fund ang nilalabas namin. Kami ba sila yung gumawa ng mga pangalang pusa, pagong, sila tayong gumagawa ng eksena na medyo katawa-tawa, no? Ang hindi lang ata nakukonbinse sa mga ebidensyang naipresenta simula nung siya ay nagbanta sa presidente, Article 4. Nagsabi ang mga testigo, meron talaga pong investigation na ginagawa dito hanggat sa dumating po tayo sa confidential funds, may mga ilang dokumento, libu-libong dokumento, hindi pinirmahan. Ibig sabihin, pinirmahan, tinransfer yung yung mandato ni Gina Acosta sa isang taong walang hindi kaparte o hindi empleyado ng Office of the Vice President, hindi banded, hindi accountable officer, pero despite the fact na ito'y violation sa joint circular, ginawa pa rin. So, siya lang po ata yung hindi nakukonbinsi sa mga ebidensyang nilalabas natin. Ang alam ko lang rason kung bakit hindi siya nakukonbinsi, ayaw niyang aminin at ayaw niyang mag-explain dito sa mga kasalanan na nagawa niya or pinagawa niya sa kanyang mga subordinates.
It's part of the strategy of the defense na iligaw ang usapan sa pamamagitan ng mga canned answers ng mga witnesses na tinatawag na tapos nagkagaya ni Gina Acosta paulit-ulit po yung kanyang sa lahat. Actually, para nang silang sirang plaka, di ba? Yung tawag natin doon eh. Anong pag sirang plaka, dapat palitan mo na, di ba? So, pero hindi naman tayo lang yung nakakapansin noon, pati ang mga senator judges, napapansin na rin nila. Ito yung gusto nating ding ilatag sa ating mga kababayan na despite the fact na si Ms. Gina Acosta, SDO, di ba? Special Disbursement Officer, at dapat alam niya kung paano gastahin ang confidential funds, paano i-handle ang confidential funds. Dahil remember, naging SDO na siya bago pa siya napunta sa Vice President's Office. Kasi meron na silang confidential funds sa Davao City. Ngayon, kung tatandaan niyo po yung mga katanungan depensa, very proud nga po sila eh. Di ba? Proud na proud silang ipakita na wala naman na flag sa confidential funds namin nung nasa Davao kami. Walang AOM, walang notice of suspension, walang disallowance. So ibig sabihin, very clear yung handling namin sa Davao City. Okay, given the fact na talaga naman, assuming na hindi na flag o hindi napansin ng COA, di ba dapat rason yun kung bakit this time around, nung nasa OVP kayo, bakit nagka-leche-leche? Alam nyo pala, master pala kayo sa pag-handle ng confidential funds. Bakit this time around, when you brought that system to the OVP, from what you have accustomed during your time in Davao City, nagkamali na kayo. Hindi lang pagkakamali, talagang it resulted to hundreds of millions of pesos na misuse according to COA na kailangan na nilang ibalik. No? Kailangan na nilang i-restitute. So I think yung mismong sagot ni Ms. Gina Acosta at saka si Mr. Ortonio only proves one thing, na talagang ang nag-design nito, ang may alam talaga dito, ang may pakana dito, ang nag-order dito ay isang tao lamang. Kasi si Colonel La Chica, hindi siya accountable officer. Sa sinabi ni Mr. Ortonio at saka si Ms. Acosta, dalawa lang ang may alam. Ang Vice President at saka si Colonel La Chica. Unfortunately, si Colonel La Chica, wala siyang pananagutan dito dahil hindi siya empleyado ng Office of the Vice President. Ano lang siya, security detail. So it means to say, ang accountable officer lang dito, in this case, is the Vice President. So dapat siyang magpaliwanag. Kasi siya tinuturo ni Mr. Ortonio. At saka siyang tinuturo ni Ms. La Chica nang may nakakaalam lang kung paano i-handle ang confidential Kung funds. ano masasabi niyo sa mga kababayan nating supportado pa ang kasinungalingan ni Gina Acosta at parang pinapalabas pa nila na tunay ngang walang sala ang Vice President dahil sa mga sagutan ni Gina Acosta. Alam mo, may biblical saying dyan eh. The truth shall set you free. Diba? Kung Kristiyano ka o naniniwala ka sa katotohanan, talagang dapat pabukas mo iyong mga mata para makita ang katotohanan. I'm not saying that on the perspective of the allegation coming from the prosecution. We're saying that based on the merits of the case and the evidence that we have already presented and the testimonies that have been given by both Ms. Gina Acosta and Mr. Ortonio na ang may alam lang, ang merong may utos ay ang Vice President, evident by all the documents she has signed from the request that they made to the DBM as soon as they assumed office up to the time that they have prepared the liquidation report and the accomplishment report. Kung sino mga sasunod nating witnesses in the coming weeks? Sa ngayon, yung si Colonel Manaros Buransing, no? Mga galing po ito sa ito po yung mga sinasabing ng DepEd na pag dito na nagkaroon daw sila allegedly according to their story nagkaroon daw ng coordination yung sa youth leadership program. Pero tatandaan niyo po nung nagtestigo po naging guest po natin si Colonel Buransing, pinabulaanan po niya yung sinasabi po ng Office of the Vice President na meron silang natanggap na confidential funds na nakipag-tie up sila with the AFP doon sa event ng Youth Leaders Summit. No? So, yun ang inaasahan natin na i-corroborate ng previous testimony or i-re-emphasize
o sasabihin na this time sa korte ni Colonel Buransing kung ano po yung naging testimonya niya doon sa Good Government Committee nung tayo po ay initially nag-investiga ng confidential funds. Thank you po. Kung sa tingin po ba ninyo napatunayan ng mga witness ng connection ni Sara Duterte na kumpas ni Sara ang paggamit ng 500 million confidential fund? Oo naman, dahil unang-una siya daw ang umutos, siyang inutusan niya si Miss Gina Acosta na ilipat yung 125 million pesos kay Colonel La Chica na wala man lang mandato, wala man lang authority na mag-disburse itong pondo na to. Tapos nung tinatanong siya kung paano dinisburse ito, hindi rin niya alam kasi wala daw siya sa ground. Tapos nung tinanong siya, paano ka nakakasigurado na ginamit ito sa tamang paraan at hindi ito dinala kung saan-saan. Ang sabi naman niya, kung confident naman daw po siya na wala naman daw gagawin na hindi tama ang Vice Presidente. Ibig sabihin nandun na yung kanyang tiwala kasi nga inutusan siya, 'di ba? Pangalawa, ang Vice Presidente mismo ang nag-sign ng lahat ng mga dokumento. Lahat ng mga dokumento, nung nag-request sila ng confidential funds, up to the time na nag-submit sila ng mga accomplishment reports, mga liquidation reports. So, ang signature po ng Vice President ay nandoon. Si Mr. Ortorio, sinabi din niya na lahat ng mga paggalaw ng pera, pag-implement ng pera, pag-disburse ng pera, ay alam ng Vice Presidente dahil siya nga yung supervising the head of the agency which has the general and the specific and the detailed supervision over the implementation of the confidential funds. So mas lalong lumakas yung ating allegation, no? Base sa naging testimonyo ng ating hostile witnesses na talagang si Vice President Sara Duterte ang umutos ng request. Siya mismo ang nag-request. Gusto niya mag-request ng confidential funds ayon kay Mr. Ortonio. Siya rin yung pumirma ng liquidation ng mga preparation ng mga physical and financial and physical plan. Siya rin yung pumirma ng disbursement vouchers. Lahat-lahat ng papel, siya yung pumipirma. Maliban lamang dun sa mga ARs. Kasi yung mga ARs, sinapusa na yon, sinapagong na yon, at saka siningit-ngit na yon, at saka sinabilat na yon ng mga nakasulat. Ikaw ka-coffee, anong komento mo? Ilagay dyan sa comment section. Mga nais mo pong sabihin, of course, mga nasa Facebook. Baka di pa po kayo naka-like and follow, please. Like and follow yung mga nasa YouTube. Click nyo lang po yung subscribe and I'll see you, coffee, in my next video. Bye-bye.